Good morning po sa bawat isa and Happy Lord's Day. In behalf of Grace Covenant City Church, kami po ay nagagalak na makasama kayo muli sa ating simbahan. And ito ay nagpapatunay sa bawat buhay ng bawat pamilya na kinikilala natin yung essence ng salita ng Panginoon. So sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako po si Brother Raymart. Hindi po ako pastor, pero we believe na ang bawat tinawag ng Panginoon, ito ay may calling na magbahagi ng salita ng Panginoon. Amen? So, sa umagang ito, once again, ang dalangin po namin ay ang salita ng Panginoon na mapagsasaluhan natin ay maging correction sa bawat ginagawa natin at maging tools para tayo ay lumalim sa pananampalataya sa Panginoon. Ito rin ay magdulot nawa sa atin ng patuloy na pagsisisi sa ating mga pagkukulang at pagkakasala sa harapan ng Panginoon. And I personally masaya ko at nagpapasalamat sa patuloy na paggamit sa akin ng Panginoon sa pagbabahagi ng salita. Though medyo maraming mga factors para maging busy sa gawain sa buhay, pero nothing is important in studying God's Word and sharing the Gospel. Amen. Kagaya kanina, maraming po pwedeng maging dahilan para tayo ay manatili na lang sa bahay. Bagyo, maulan, tapos mahangin. Pero it is God's grace. Tayo ay binibigyan niya ng faith, ng desire na magpatuloy sa pagpapalalim ng ating pananampalataya sa Kanya, sa patuloy na pakikinig ng Kanyang salita. Anyway, kahit anong season ng buhay natin, nananatiling tapat ang ating Panginoon. Amen? Kaya marapat lang na sa anumang season na kinakaharap natin, tayo rin ay magpatuloy sa pananampalataya sa Kanya. Hindi nagkulang ang Panginoon. Tama ba mga kapatid? The fact na tayo ay nandito, nakapag-almusal tayo kanina, kasama natin yung family natin ngayon, nagsusustain ng Lord. Kaya nawa, magbigay to ng encouragement sa bawat isa na makita yung kahalagahan ng salita ng ating Panginoon. Kasi ito yung nagbibigay sa atin ng pananampalataya. It is very hard to proclaim or exercise our faith kung wala tayong sapat na naiintindihan or natututunan sa kanyang salita. And the more natututo tayo sa kanyang salita, meron tayong ginagamit sa pang-araw-araw na pagsubok sa ating buhay. And bear with me mga kapatid dahil medyo may ubo ako tapos may sipon. Siguro dahil din sa panahon. Pero once again, let's brace ourselves na makinig at mag-aral ng kanyang salita. So ang pag-aaralan po natin ngayon ito ay pagpapatuloy sa mga previous topic natin na kung saan emphasizing yung discipleship and Great Commission sa lahat ng aspeto ng buhay natin bilang isang mananampalataya. And yung binasa kanina ni Brother Rog, matatagpuan po ang passage natin sa Book of Psalm, chapter 78, verses 1 to 8. So wala tayong PowerPoint mga kapatid, so mas maganda na kayo ay makasunod sa pamamagitan ng pag-open ng inyong mga Bible, either electronic or physical Bible. Again, sa Book of Psalms, chapter 78, verses 1 to 8. So ang title po ng sermon natin is Passing the Faith to the Next Generation. So it is a covenant responsibility of God's people. So mga kapatid, the faithful transmissions of God's truth from one generation to another is a covenant responsibility rooted in God's grace and for the glory of God. Tandaan natin mga kapatid, patuloy tayong ini-equip at patuloy tayong pinapaalalahanan na we are not just the recipient of His Word. When we understand the value or the importance of God's Word, makikita natin kung gaano rin to kahalaga na mapakinggan ng mga hindi pa nakakapakinig. And again, it is a responsibility ng isang mga professing Christian. Kung tayo ay totoong mananampalataya, tayo po ay nagbabahagi ng kanyang salita.
So that's why kahit hindi po ako pastor, naintindihan ko nung in-approach kami ni Pastor Sam na darating yung time, tatayo kayo sa pulpit, tatayo kayo sa harapan, magbabahagi kayo ng salita. And even hindi kayo tumayo sa harapan ng simbahan, dapat bawat area ng buhay nyo, ipinabahagi nyo ang salita ng Panginoon. So, again, the faithful transmission of God's truth from one generation to another is a covenant responsibility rooted in God's grace for the glory of God. At yun yung nakita natin sa binasa kanina ni Brother Rod sa Psalms 78 verses 1 to 8. One of the greatest concerns of every generation, mga kapatid, ay yung question na ano yung mangyayari sa next generation. Do you have that kind of concern as well, mga kapatid? Na parang iniisip mo anong mangyayari sa mga susunod na henerasyon ng mundong ito. Yung ibang parents, they are worried about their children. Paano yung magiging buhay ng aking anak kapag siya ay lumaki? O kaya yung mga churches, they are also concerned about how to reach out yung mga young generation. The same with our leaders, considered how truth and values can continue. Pero tayong mga believers, tayong mga Kristiyano, our deepest concern is not merely that the next generations become successful, educated, or comfortable. Hindi dapat yun ang pinaka-concern lang natin. Dapat ang greatest concern natin, mga kapatid, will the next generation know the Lord? Kilala ba ng next generation ang Diyos na sinasamba natin? Pinagkakatiwalaan ba ng next generation yung salita ng Panginoon? Sila ba ay namumuhay faithfully kasama ang Panginoon? May mga kataga tayo na ang ang mapapamana ko lang sa iyo, or kadalasan yung mga magulang, they are saying na ang ipapamana lang namin sa iyo is education. And that's somehow truth, mga kapatid. Pero not just academically, but spiritually. The greatest inheritance we can leave in our children or in the young generation is not just wealth, property, or achievement, or reputation. The greatest inheritance na po pwede nating ipamana sa mga young generation is the knowledge of the living God. Kagaya ng binahagi dito ni Asaph, na kung saan siya yung writer nung verses 78 sa Psalms. Nagpakita siya ng wisdom dito. Si Asaph, by the way, siya ay isang Levite musician. Siya din ay worship leader during that time. And also a prophet sa under ng pamumuno ni King David. So may mga couple of chapters sa Psalms sinulat ni Asaph, at isa dito yung 78 of verses chapter 78. So ito ay nagpapaalala sa history ng Israel, at pinakita dito sa chapter 28 verses 1 actually hanggang 52 Pero ine-emphasize dito ni Asaph na isang worship leader kung paano paulit-ulit naging faithful ang ating Panginoon, at paano rin naging paulit-ulit naging unfaithful yung Israel during that time. Yet, in the middle of Israel's failures, God called His people to a responsibility. So, pwede ba natin sabihin sa mga kapatid natin o katabi natin, may responsibility tayo? Dahil yun ang in-emphasize ni Asaph sa pagsulat niya ng chapter 78 para sa mga nananampalataya sa Panginoon. Sabi dito sa verse 4, "We will not hide them from their children, but tell to the coming generation the glorious deeds of the Lord." So yung binasa natin, it teaches us that faith is not naturally inherited. Hindi lang na ipapamana or namamana. So let us be reminded na ito ay dapat intentionally itinuturo, minomodel at pinapasa sa mga susunod na henerasyon. And definitely the nearest generations that we have is yung mga yung family natin. Again, mga kapatid, let us be clear with this na hindi
ang pananampalataya ay hindi naturally inherited. Ito po ay intentionally tinuturo, minomodel. We believe, on the other hand, that that salvation belongs entirely to God's sovereign grace. Wala pong duda doon na ang Panginoon lamang ang nagbibigay ng kaligtasan sa atin, sa grasya niya. And only God can change hearts and bring people to faith. Yet, God has appointed means by which He works through the preaching of His Word. Meron pong ginagamit na paraan ng ating Panginoon. Ito yung pagbabahagi ng kanyang salita, pagdidisciple ng kanyang mga tao, at patuloy na pagsunod sa instruction sa kanyang salita sa bawat family o churches na kinabibilangan natin. God saves sovereignly. But, mga kapatid, let us all remember, God calls His people to faithfully sow the truth. Tayo po ang magbabahagi ng salita ng Panginoon. Tayo po ang magiging instrumento ng Panginoon para magbahagi ng kanyang salita. Wag po nating i-compromise o i-neglect yung calling natin bilang isang mananampalataya. So that's why it is important to understand the foundation of passing faith is the authority of God's Word. Sa verses 1 to 3 na binasa na sa chapter 78, sabi dito, "Give ear, O my people, to my teaching." Sa ibang translation, law ang ginamit dito. "Incline your ears to the words of my mouth." So, let us notice, mga kapatid, si Asaph dito, siya ay nagsimula hindi sa wisdom ng isang tao, kundi sa salita ng Panginoon. Hindi sinabi dito ni Asaph na makinig kayo sa experience namin, makinig kayo sa mga pinagdaanan namin, makinig kayo sa tradition ng Israelites, listen to our strategy and ideas. Hindi sinabi ni Asaph yon. Ang sinabi ni Asaph, listen to my teaching or listen to my law. So, ibig sabihin, ang foundation ng pagdidisciple, mga kapatid, is not opinion but revelation. Sa generation natin ngayon, marami tayong kakompetensya sa pagdidisciple ng ating mga anak. Lalo na yung may mga anak na. It is evident, mga kapatid, na marami tayong kakompetensya sa pagdidisciple. Andyan yung social media, entertainment. Actually, yung social media, yan yung pinaka-dominant influencer pagdating sa buhay ng bawat individual. Andyan yung mga entertainment, mga games, o kaya yung mga secular philosophies na napapakinggan natin sa social media, or cultural values na kadalasan contradict sa scripture. That's why, mga kapatid, it is we keep on encouraging every adult or every parents na nagmo-monitor or nagsusupervise ng kanilang mga anak. Let us intentionally monitor our children. Kaya ang question, hindi may magdi-disciple ba sa next generation? Kasi as we observe, maraming nagdi-disciple sa generation ngayon. Maraming nagdi-disciple or pwedeng mag-disciple sa generation ngayon, kagaya ng mga nabanggit ko. Pero the question must be, does the young generation discipled by the truth of God or by the values of the world? So let's try to analyze, mga kapatid, yung katotohanan kung sino ang nagdi-disciple sa mga anak natin or sa mga young generation ngayon. And again, sa mga reformers, ito ay in-emphasize ng mga Reformed Christian na about sola scriptura, na kung saan yung scripture alone as the ultimate authority for life and for faith. Tinuturuan tayo, mga kapatid, at patuloy na pinapaalalahanan na ang bawat church, dapat tayo ay gino-govern ng salita ng Panginoon. Kasi kung human wisdom, ito po ay unreliable. And even in our church, hindi tayo dito natututo or tinuturuan lang ng mga motivational talk.
at hindi tayo solely relying sa iisang tao lang. Our source is God's Word. Our church must govern by the Word of God. And therefore, passing faith begins with passing Scripture. Sa pagdi-disciple natin, ang ultimate na source natin is yung salita ng ating Panginoon. And how can we apply it in our practical life? Mga parents, are your children hearing God's Word at home? Try to ask yourself, mga kapatid, ang mga anak nyo ba ay patuloy nakakarinig ng salita ng Panginoon sa inyong mga tahanan? Or mas madalas, sila ay they are facing screen or social media, games, and so on. So that is alarming, mga kapatid. And may it becomes a questions that made you realize something na may mali tayong or hindi tayo nagagawa. Again, mga kapatid, lalo na sa mga parents, let's always impart God's Word sa ating tahanan. Sa ating simbahan, pwede rin natin i-evaluate, are we creating disciples who know Scripture deeply? Or more on activity na para ma-entertain lang ang mga members? At sa mga guro na katulad ko, o kaya kahit hindi man by profession, are we teaching not only knowledge but truth that leads students toward God? And I hope, mga kapatid, yung mga question na yon ay patuloy natin pagbulay-bulayan upang makita natin yung mga pagkukulang natin bilang isang believer, professing believer, kung tayong talaga ay nakakapagbahagi ng kanyang salita. Because a generation cannot treasure what they have never been taught. Hindi matitreasure ng generation ang hindi nila alam. Kaya kailangan ito ay patuloy maibahagi at maipasa sa mga young generations sa ang salita ng Panginoon, dahil ito ay magkukos sa kanila at magsisimula ng kanilang pananampalataya. Brother Raymart, ano ba yung content pagdating sa discipleship? Hindi kasi ako magaling sa pagdi-disciple. And mga kapatid, nauna nating pinaalala na sa pagdi-disciple, it is under of the authority of God. So, ang kailangan lang natin gawin is mag-obey tayo sa calling natin bilang pagbabahagi ng kanyang salita. Now, the content of passing faith, let me remind you that it always the mighty works of God. Sa verses 4-5, sabi dito, we will tell to the coming generation the glorious deeds of the Lord and His might and the wonders that He has done. Pansinin natin, mga kapatid, ano yung kinuman dito ng teaching sa mga Israel? Hindi about sa rules, hindi about sa kanilang tradition, at hindi sa kanilang mga religious activities. Sila ay kinumand para sabihin yung kwento o yung story ng kabutihan at ng kadakilaan na ginawa ng Panginoon sa buhay nila. And sometimes, mga kapatid, ganun tayo sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. It is not about us. Walang mabuti sa atin. Alam natin yon. At kung meron man tayong mabuting nagawa, ito ay grasya lamang ng Panginoon. And in doing discipleship, the primary or faith is not primary about what we do for God. It begins with what God has done for us. Amen? Ang kabutihan ng Panginoon ang ibabahagi natin in doing discipleship. Dito sa binasa natin sa Psalms, ang inalala nila Asaph dito sa kanilang sa verses 1-8 is yung kabutihan at kadakilaan na ginawa ng Panginoon sa buhay ng mga Israelites. Dito inalala nila yung God's deliverance from Egypt, na kung saan sila ay 400 years na slave sa Ehipto. Sila ay ginawang alipin, pero inalala nila kung paano pinalaya ng Panginoon yung Israel sa Egypt. Ganun din, inalala nila yung pangako
ng yung pagiging tapat ng Panginoon sa kanyang pangako. At the same time, habang sila ay nasa gitna ng wilderness, inalala din nila yung provision na ginawa ng Panginoon. Andun pa nga yung pagrereklamo nila na nakatakas tayo sa Egypt, pero magugutom tayo, mauuhaw tayo. Pero anong ginawa ng Panginoon? Siya ay nag-provide. Nag-provide siya ng inumin, nag-provide siya ng mga mana para sila ay makakain. Ano pa yung inalala dito ni Asaph sa pagsulat ng chapter 78, yung patience na pinakita ng ating Panginoon sa mga makasalanang tao, yung Israel. Because they keep on complaining. Biruin mo, pinalaya na sila sa Ehipto. They still have that kind of attitude. And sometimes we can relate with it, mga kapatid. Hindi natin nakikita yung kabutihan ng Panginoon because our focus is kung ano yung kulang sa atin. Are we sometimes guilty with that, mga kapatid? Na kung saan, despite ng kabutihan ng Panginoon na ginagawa sa atin, tayo ay nakapokus sa anong problema na meron tayo, sa anong kulang na meron tayo. And may this passage encourage us and give us realizations na ang Lord hindi nagkukulang siya. Kung ano ang kailangan mo, ipinoprovide ng ating Panginoon. And ito yung in-encourage ni Asaph sa mga Israelites. Alalahanin nyo yung kadakilaan na ginawa ng ating Panginoon. When was the last time, mga kapatid, nagpasalamat ka sa Panginoon dahil sa patuloy niyang kabutihan na pinaparana sa'yo? Or are we keep on focusing sa mga problema na pinagdadaanan natin? We do not invalidate yung mga problems, and those problems sometimes talagang nalulugmok tayo. Grabe yung kalungkutan. It tends us na gumawa ng sariling diskarte. Pero mga kapatid, wag mong kalimutan yung kadakilaan na ginagawa ng Panginoon sa buhay nyo, sa pamilya nyo, sa buhay ng mga mahal mo. And the center of Christian discipleship, mga kapatid, para tayo ay patuloy ma-encourage sa pagbabahagi ng kanyang salita, is the gospel. What is the gospel? The gospel is God created us. Tayo ay nahulog sa kasalanan, pero ang Panginoon, He sent His only begotten Son, Jesus Christ, para tayo ay i-redeem. He died. Jesus Christ died para tubusin yung kasalanan na hindi natin pwedeng tubusin or hindi natin kahit kailanman kayang tubusin. But He rose again, and Christ will return to restore all things. That's the good news, mga kapatid. Amen? Tayo ba ay patuloy na naglulook forward sa muling pagdating ng ating Panginoon? Kung tayo ay encouraged and motivated lang dito sa mundo, I'm telling you, it's incomplete. Dito sa mundo, punong-puno ng depravity, punong-puno ng corruption sa iba't ibang aspeto. Ang hirap ma-encourage. Pero kung ang focus natin is yung gospel, yung good news, na tayo ay kinreate ng Panginoon, na kahit tayo ay makasalanan, He sent His only begotten Son, Jesus Christ, para tayo ay tubusin sa kasalanan na hindi natin kayang tubusin. In the same thing, na after ng buhay natin dito sa mundo, meron tayong buhay na walang hanggan kasama ang ating Panginoon. And again, that's a good news. The next generation, mga kapatid, yun din ang kailangan nilang malaman. Yung good news, yung gospel, na hindi mo kailangan mag-settle lang dito sa mundo. Everything in this world is temporary. Meron bang makakapagbigay dito ng permanent na bagay, buhay dito sa mundo? Anyone from this congregation? Wala, mga kapatid. Walang po pwedeng makapagsabi dito, ito lifetime. Everything is temporary. The good news is, after ng temporaryng buhay dito sa mundo, meron tayong walang hanggang buhay sa piling ng ating Panginoon sa kanyang kaharian. Amen?
Yun ang ituro at patuloy nating ibahagi sa mga susunod na generation. Kasi hindi nila kailangan na maging mabait lang. Yung mga yung moralism, hindi lang yun ang kailangan ng young generation. Ang kailangan nilang marinig, we are a sinner in need of a Savior. And Jesus Christ is the Savior who has accomplished everything necessary for our salvation. Ang Panginoon lamang ang makakapagbigay sa atin ng kaligtasan. Hindi ang gawa natin, hindi ang trabaho natin, hindi ang kabaitan natin. And that is biblical, mga kapatid. At pag hindi natin yun naintindihan, we tend to rely sa mga iba't ibang bagay na po pwede nating sandigan. God is a God who remember His covenant and promises. Ito ay pangako ng ating Panginoon. Sa Psalm 78, does not present a perfect family passing perfect faith to perfect children. Nothing is perfect. Hindi ibig sabihin we are in this status na nag-church, nagdi-disciple, equipped ng salita ng Panginoon, perfecto na. Pero yung chapter 78 na pinag-aaralan natin, it shows a faithful God working through weak and sinful people. Our hope is not in our ability to preserve the faith perfectly. Hindi natin kakayanin kung tayo lang ang mangunguna. Kaya mga kapatid, patuloy nating alalahanin kung paano naging dakila ang ating Panginoon. And as I said, yun ang magiging content ng ating pagdidisciple. Our hope is in God's grace. At patuloy nawa na maranasan natin yung grasya ng ating Panginoon upang ito ang patuloy maging fuel sa ating paglilingkod sa Kanya at pagbabahagi ng Kanyang salita. And nawa, sa pagpasa ng ating pananampalataya sa mga young generation, maging clear yung goal natin. Ano ba yung goal? The goal of passing faith is a generation that trusts God. The next generation might know them. Pwedeng kilala ng generation kung sino si Hesus Kristo. Pwedeng yung mga anak natin o yung mga kamag-anak natin, they know about Christ. Pero wala silang malalim na relasyon sa Panginoon o walang malalim na pagkakakilala. But mga kapatid, let us tell them who is Christ to our children, to our younger brothers and sisters, so that they should set their hope in God sa pamamagitan ng pag-alaala sa kabutihan ng Panginoon na ginawa niya sa buhay natin. And again, ang goal natin is hindi lang para ituro or simply i-input yung knowledge. The goal is faith and trust in God. Turuan natin na magtiwala, manampalataya yung mga young generation sa ating Panginoon. Because biblical discipleship aims for the heart. And as I said, yung mga kabataan ngayon, yung mga young generation ngayon, they may know Bible stories, pero hindi nila kilala yung Diyos ng Bible. Pwedeng yung mga tao memorize yung mga verses, maraming mga verses na memorize, pero hindi pa nagsosurrender ng buhay niya sa Panginoon. And again, mga kapatid, the purpose of our teaching is that they should set their hope in God. Thank you, Mama. That's the greatest, that's the purpose of our teaching. They should set their hope in God. And nawa namomodel natin to. Nawa na isa sa pamuhay natin to. Ang hirap turuan ng mga young generations na ilagay o ibigay nyo ang tiwala nyo sa Panginoon. Tapos sa sarili, sa atin namang nagtuturo, we cannot or we are not practicing it, we are not exercising it.
The greatest success of Christian parenting and ministry is not producing children who can merely answer religious question. That is merely knowledge. Yung magaling lang sa mga Bible story, magaling lang sa mga memorizations. Ang dapat na pagpuproduce natin sa discipleship ay yung mananampalataya na mahal ang Panginoon, nagtitiwala kay Kristo at sumusunod sa kanyang mga salita at sa kanyang mga commandment. At nagdi-desire na yung ibinibigay natin ay glorifying sa kanya. Mga parents, do not only ask, ang anak ko ba ay successful? Paano kaya magiging successful ang anak ko? Wag lang yon ang tanungin natin sa ating mga sarili. Tanungin natin, does my child know Jesus Christ? Kilala ba ng anak ko ang ating Panginoon? Kilala niya ba kung sino ang dapat niyang pagkatiwalaan? Wag lang natin ituro na paano mag-behave. Pag dito sa church, ano ka lang mata lang gagalaw sa iyo behave ka lang diyan. O kaya pag sa loob sa paaralan, ito yung dapat behavior mo So hindi lang ganoon ang dapat nating ituro mga kapatid. Ituro natin bakit kailangan natin si Kristo. Ituro natin bakit kailangan natin ang Diyos. Because that's the goal of passing the faith to the next generation na dapat may pagtitiwala sa ating Panginoon. And mas madali yun ituro kung sa ating buhay ay nakikita to. Kung paano tayo nagtitiwala sa Panginoon. Sa mga pagkakataon na walang-wala na, sa mga pagkakataon dumadanas tayo ng problema, paano mo na ipapakita o na i-model sa mga anak mo kung paano ka nagtitiwala sa Panginoon? Sa mga pagkakataon, may problema sa pamilya, may problema sa finances, sa relationship, paano mo na ipapakita ang pagtitiwala mo sa Panginoon? And again, that is the greatest discipleship tool na po pwede nating gamitin para mas madali ang pagtuturo natin ng salita ng Panginoon or ng pagtitiwala sa Panginoon sa ating mga anak or sa next generations. Dahil merong danger mga kapatid kapag hindi natin naituro ang salita ng Panginoon or naipasa yung pananampalataya sa mga next generations. And what is the danger? It is forgetting God. Sabi sa verses 7 to 8, and that they should not be like their fathers, a stubborn and rebellious generations. Ang tragedy na nangyari sa Israel was not ignorance. Anong ibig sabihin nun, Kuya Mac? Yung mga Israelites, kahit sila ay pinalaya na sa Egypt, nag-provide ang Panginoon sa kanilang pangangailangan, sila ay patuloy sa pagkukomplain at pagtalikod sa Panginoon. Hindi sila ignorance dahil nakita nila yung kabutihan at kadakilaan ng Panginoon. Pero ano ang patuloy nilang isinasapumuhay sa mga oras na yon? Ang pagkalimot at pagtalikod sa Panginoon. And sometimes ganun tayo, or most of the times ganun tayo. Kapag may kailangan, siging tawag, halos lahat ng form ng panalangin ginagawa. Pero kapag tayo ay nakaluwag-luwag na, maraming beses sa buhay natin nakakalimot na tayong mag-pray bago matulog. Nakakalimot na tayong pag-usapan ng Panginoon sa hapagkainan. And again, no one is excused. Tayong lahat ay may gantong nature. And sinabi dito sa verses 7 to 8 na kung paano kinalimutan ng mga Israelites ang Panginoon sa kabila ng pagliligtas ng Panginoon sa kanila sa pagiging alipin ng 400 years sa Egypt. Sila ay nagreklamo nung wala na silang makain. Sila ay gumawa ng Diyos-Diyosan. Sila ay kinwestiyon nila ang Panginoon nung wala na silang mainom. They forgot God. Kahit na-experience na nila yung blessing sa Panginoon. And the greatest danger for the next generation ay hindi lang external opposition. Ang pinaka danger is yung spiritual
forgetfulness, yung makalimutan ang Panginoon at mag-rely lang sa anong meron dito sa mundo. A generation can inherit yung church buildings, yung ministry, yung education na ipapamana natin, yung traditions, yung wealth natin, pwede yun manahin ng mga young generation. Pwede, pero wala yung puso nila o walang pananampalataya sa kanilang mga puso. Hindi nila kilala ang Panginoon. And again, mga kapatid, that is the greatest danger. Yung successful ka dito sa buhay, pero wala kang relasyon at pag-ibig sa Panginoon. The church must never assume that faith is automatically transferred. Every generation must encounter God through His Word. Kaya mga kapatid, regardless what is our conditions, regardless of what our status, regardless of what calamity or season ng buhay natin, let's appreciate yung pagkakataon na makinig ng salita ng Panginoon. Kasi ito yung magpapalalim at magpapalakas ng ating pananampalataya. May mga times ba dito sa inyo kapag hindi kayo nakaka-attend ng Sunday, you feel incomplete? Pag nami-miss out mo yung Bible study kapag weekdays, parang may kulang. O kaya bago ka pa pumunta dito sa church, bago ka pa nakapakanig ng salita ng Panginoon, okay naman lahat pero feeling mo may kulang pa din. Because God's Word o ang Panginoon ang nagpo-fulfill sa lahat. Di baling magkulang ka na sa ibang areas ng buhay mo, wag lang sa spiritual na buhay. Every generation must encounter God through His Word. Kaya mga kapatid, ganun dapat natin tignan ang kahalagahan ng salita ng Panginoon. That whatever it takes, magbabahagi ka ng salita ng Panginoon. Whatever it takes, makikinig ka ng salita ng Panginoon, makikibahagi ka sa pag-aaral ng salita ng Panginoon kasi yun yung nagpapatatag ng yung pananampalataya. The doctrine of total depravity remind us that human hearts naturally turn away from God. Ito yung dapat natin maintindihan na kapag hindi tayo natututo at hindi tayo equipped ng salita ng Panginoon, naturally that comes out in our life na tayo ay nagtuturn away sa Panginoon. Kasi yun yung tinatawag na total depravity. Hindi tayo ang humahanap sa Panginoon, hindi tayo nagsisik sa Panginoon kasi tayo ay under ng flesh na may kasalanan. And even young generation do not naturally move toward holiness. Anong natural na ginagawa ng mga tao? Sundin kung ano yung pleasing sa kanila. Maganda sa kanilang paningin, maganda sa kanilang pandinig, beneficial sa kanila. And that is once again total depravity of humanity. Tayo ay makasalanan. At kung hindi tayo na-equip ng salita ng Panginoon, tayo ay magpapatuloy sa paglayo sa kanyang presensya. Therefore, discipleship requires keep on sharing the gospel, prayer, yung instruction, correction, and dependence of God's grace. Actually, pag patuloy natin ma-appreciate yung salita ng Panginoon, patuloy natin intindihin at aralin ang salita ng Panginoon, we can say na complete package to. At pwede natin talagang, at ito talaga ang manual ng ating buhay. Sa pagdi-disciple, mga kapatid, patuloy natin ibabad sa panalangin ang ating mga tinuturuan o kaya tayo mismo na nagbabahagi ng kanyang salita. We can use God's word for instruction, for correction, and emphasizing that we should depend on God's grace. We do not disciple because children are naturally good. We disciple because each one of us need Jesus Christ. Kailangan natin ang Panginoon. At sa mundong ito, maraming pwedeng substitute para itwist ang katotohanan ng kanilang principle sa buhay.
And I hope mga kapatid, we should be aware about those danger. Sa pamilya natin, kung hindi tayo mag-i-step up bilang isang believer na may calling na covenant sa ating Panginoon, again, the world will take over. Now, let's emphasize as well yung means ng Panginoon sa pagbabahagi ng kanyang salita. Andyan yung family, andyan yung church, and the community. So, sa chapter 78, it presents a generational movement. So sabi dito, parents should disciple their children at yung children magdi-disciple din sila ng mga susunod ng kanilang mga offspring. That is faith transmissions happens through relationships. Kaya mga kapatid, kaya't laging sinasabi na ang first ministry natin ay ang ating family. Kasi doon natin una dapat pinapractice yung pagdi-disciple. And once again, sa mga parents na kasama namin dito, are we doing discipleship sa ating tahanan? Sa ating mga anak o sa ating mga nakababatang kapatid? And I hope mga kapatid, patuloy tayong nako-call out sa gantong calling ng ating pananampalataya sa Panginoon. So the family, the first school of faith. Sabi sa Deuteronomy 6 chapter 6 verses 6 to 7, you shall teach them diligently to your children. Ang ating tahanan mga kapatid, ang first discipleship environment na dapat nararanasan ng ating mga anak. Hindi lang tayo dapat provider, okay? Well, we commend yung mga good provider na ating mga parents na hindi nila hinahayaan magkulang ang pangangailangan ng kanilang family. But more than those material things mga kapatid, ang kailangan ng ating pamilya ay ang salita ng ating Panginoon. Kaya we do not encourage na parang lalayo ka sa pamilya mo para i-provide yung mga pangangailangan nila. Kasi ang pangangailangang material na bagay ay hindi sapat para mag-grow sa pananampalataya ang family. Again, there's nothing wrong na tayo ay magsakripisyo sa buhay para ma-provide lahat ng pangangailangan ng ating pamilya. Pero let us always remember that we are also as spiritual shepherds. Tayo dapat ang nagpapastol sa ating pamilya, especially sa mga katatayan na kasama natin dito. Tayo yung head ng family, tayo yung pinagkatiwalaan ng Diyos sa ating pamilya. Let us be a good steward ng pagkakatiwala ng Panginoon. Ano yung mga pwede nating gawin, practical ways para ma-exercise o ma-practice yung pag-shepherd ng ating family? The first one is family worship. Ito ay tinuturo na rin sa atin sa Sunday school natin kung paano gawin yung family worship. Isang kanta, maikling verse or verses, tapos pray together as family. So that is very important mga kapatid na sa tahanan pa lang natuturuan na yung mga anak natin ano ang kahalagahan ng worship. Pagpipray ng sama-sama, bago kumain, that is a practical ways. Reading scripture, part ng family worship natin yon. Bata pa lang, Brother Raymart, walang response yung anak ko dahil bata pa nga, wala pa to masyadong alam. Okay lang yun mga kapatid, maganda na datnan sila ng what do you call that, yung mamulat sa buhay na sila ay nasa family worship or nasa isang Christian community. Are we getting the point mga kapatid? Kahit sabihin natin na parang wala namang response yung mga anak natin, out of focus, again, that's a challenge. Pero mas maganda na sila ay mamulat sa buhay na yun ang kinamulatan nilang klase ng pamilya. Equip sa salita ng Panginoon. Dinidiscuss nyo kung ano yung
kayang gawin ng Panginoon sa buhay natin, kabutihan ng Panginoon. And even the church, aside sa family, pwedeng gawin o gamitin ng Panginoon means yung church, definitely. Because that is the household of faith. The church supports families by preaching the word. And I'm telling you, mga kapatid, na hindi natin ma-apply sa family natin kung hindi natin ito natututunan sa salita ng Panginoon sa loob ng simbahan. Kaya the applications of everything that we learned, acquire from inside of the church ay sa loob ng ating tahanan. Kaya maganda rin na yung kinabibilangan nating simbahan, tama at katotohanan ang binabahaging salita ng Panginoon. It must be sound doctrine na kung saan nagdi-disciple ng mga believers, equipping parents, and preaching what is truth from God's Word. But let us remember na ang church ay hindi lang isang lugar para mag-gather tayo. It is a covenant community where generation grow together. And again, praise God, tayo ay hindi lang nag-grow by numbers. I personally observed na ang bawat isa sa atin since 2019, if I'm not mistaken, na nagsimula ang Grace Covenant Church, I also I'm one of the witness kung paano nag-grow ang bawat member ng simbahan ng Grace Covenant City Church. Palakpakan natin ang Panginoon sa kabutihan na yon. Ang pangalan pa nun, City Nights Church. From City Nights Church na tayo ngayon ay Grace Covenant City Church. I am glad and I am grateful, mga kapatid, kung paano nag-grow ang bawat isa sa atin. I also witness kung paano nadapa ang bawat isa sa atin sa mga pagsubok. Bawat isa sa atin may idea kung paano tayo binangon ng Panginoon. And that's a household of faith. Hindi perpekto. Ganon din naman yung mga Israelite na pinapaalalahanan ni Asaph during that time. Hindi perpekto. Inaalala nila yung kabutihan ng Panginoon. Pero what matters is, merong pananampalataya na gustong magpatuloy. Hindi sa kasalanan, kundi sa biyaya ng ating Panginoon. And another means is yung mga example ng believers. Children learn not only what we say, but from what they see. Kaya dapat tayo ay magandang halimbawa sa mga taong nakakasalamuhan natin or nakapalibot sa atin. Kasi instead na sila ay matuto, kung taliwas yung tinuturo natin sa isinasapamuhay natin, baka ma-stumble pa sila. Kagaya ng sinabi ni Apostle Paul kay Timothy, "Follow the pattern of the sound words that you have heard from me." Kung paano din-disciple ni Apostle Paul si Timothy, paano in-encourage ni Apostle Paul si Timothy na gayahin siya, ganun din nawa ang maging thinking natin, mga kapatid. Because once again, instead na sila ay matuto, baka sila ay ma-stumble dahil sa tinuturo mo, it is contradicting sa isinasapamuhay mo. A hypocritical faith will not be attractive to the next generation. And that is hypocrisy, mga kapatid. Yung nagtuturo ka ng gospel, nagtuturo ka magtiwala sa Panginoon. Pero kapag ikaw ay nagka-problema, kitang-kita sa'yo paano wala kang tiwala sa Panginoon o paano mo isinasapamuhay na hindi ka nagtitiwala sa Panginoon. That is hypocrisy. Katulad ng mga Sadducees and Pharisees na nagtuturo na during Jesus Christ time na sobrang anlalim nila sa katuruan sa mga law ni Moses, pero hindi nakikita sa kanilang pamumuhay ang pananampalataya at pag-ibig sa Diyos. Kailangan makita ng mga disciple na dinidisciple natin o mga tinuturuan natin kung paano natin minomodel yung repentance, yung totoong pagsisisi at tapat na pagsisisi sa ating Panginoon. Paano magpakumbaba? Paano magpakita ng pagmamahal sa ating Panginoon? And
kung paano tayo totally depending sa grasya ng Panginoon. Pag tayo ay nagkasala, pakita natin yung tapat na pagsisisi. Pakita natin yung pagkamuhi sa kasalanan. It is ironically, magtuturo tayo ng pagsisisi, pero nagpapatuloy tayo sa kasalanan. The generation will stumble in that sense. Tapos nagtuturo tayo ng humility, pagpapakumbaba, pero tayo ang nangunguna sa kayabangan pagdating sa mga gawain o pagdating sa mga activity. And it is hard to teach the love for Christ kung tayo mismo hindi tayo nagpapakita ng pagmamahal sa Panginoon. And how can we demonstrate yung love natin sa Panginoon? By extending it to our neighbors. Sa family natin, paano mo mahalin ang asawa mo? Paano mo mahalin ang mga anak mo? Paano mo mahalin ang church? Paano mo mahalin ang iyong mga kapatid sa pananampalataya? And again, it's ironic, mga kapatid, tinuturuan mo yung anak mong mahalin ang Diyos, pero ikaw, hindi mo na ipapakita yung pagmamahal na nararanasan mo sa Panginoon by treating your wife appropriately, by treating your children na glorifying sa Panginoon. Our greatest legacy is faithfulness to Christ. Education can be, pero hindi lang academic, but spiritually. Yan ang lagi nating naririnig na wala man kaming maipamana sa iyong mga ari-arian, pero ang edukasyon, ang tangi naming maipapamana. That's somewhat and somehow truth. Pero wag lang academic, mga kapatid. It must be the Word of God as well. Knowledge or education sa salita ng Panginoon. Psalm 78 reminds us, the next generation is not our possession. Kahit tayo ay may calling na mag-disciple, magturo ng salita ng Panginoon, hindi natin sila pagmamayari. Ito po ay belong sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay belong sa ating Panginoon. Ang ating responsibility, hindi para sila ay kontrolin yung magiging future nila, pero ang ating responsibility, faithfully point them to Christ. Hindi ka man magaling magsalita, hindi ka man magaling mag-construct ng sentence para ito ay maging maganda sa pandinig ng mga nakikinig or sa mga dinidisciple nyo. Mga kapatid, sapat na ang pagkwento ng kadakilaan ng Panginoon na naranasan mo sa buhay mo. Sapat na i-point mo sila sa Panginoon. Help them to see Jesus Christ. Well, we cannot guarantee that every child will believe. Every disciple na dinidisciple natin ay magkakaroon ng ine-expect nating outcome dahil alam natin only God gives faith. Ipagkatiwala at isurrender natin sa ating Panginoon. But despite of that, we can faithfully teach God's Word. Kahit walang guarantee ang lahat ng meron dito sa mundo, hindi ibig sabihin nun, we will neglect the calling of our Lord sa ating mga believers. Let's continually faithfully teach God's Word, proclaim God's Word, model God's grace, pray for God's mercy. Kaya mga kapatid, the question is not, will the next generation remember our names? The greater question is, will the next generation remember the name of the Lord? May we become a generation that we can say, we will not hide them from their children, but tell to the coming generation the glorious deeds of the Lord. Nawa mga kapatid, hindi tayo yung individual na parte ng komunidad ngayon na parang after lang sa anong legacy na po pwede nating iwan dito sa mundo. Nawa mga kapatid, tayo yung mga mananampalataya ng salita ng Panginoon na hindi tinatago yung salita ng Panginoon, kundi ito ay itinuturo at ibinabahagi intentionally. At patuloy nating isapamuhay yung kadakilaan ng ating Diyos na naranasan natin sa buhay natin.
May our children and grandchildren know not merely that we attend church, but that we love Christ. May we inherit not only our traditions, our cultures, but a living faith. And nawa, ang bawat pamilya na kasama natin dito sa loob ng simbahan ay merong gantong pag-i-encourage sa bawat taong nakakasalamuhan nila. Nakagaya ng sinabi ni Joshua, "But as for me and my house, we will serve the Lord." Ito yung challenge ni Joshua sa mga Israelites, lalo na nung maraming nagsisisulputang pwedeng gawing Diyos. Pero ang sabi ni Joshua, "Ako at ang pamilya ko, magsisilbi kami sa Diyos na totoo at tapat sa kanyang pangako." And nawa mga kapatid, bawat pamilya na meron tayo dito sa simbahan ng Grace Covenant City Church, ganito yung pagkakaintindi sa pagmamahal nila sa Panginoon. Despite na maraming distractions sa mundo. Because the greatest legacy we can pass is on not what we leave in their hands, but the knowledge of the God who holds them in His hands. So, that's all mga kapatid. Soli Deo Gloria, papuri sa Panginoon sa ating natutunan at nawa, ito po ay maisapamuhay natin sa bawat pagsubok na kinakaharap natin at ganoon din sa mga pagkakataon na tayo ay nakakaranas ng kasiyahan, hindi natin malimutan ang ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo at i-close natin to sa prayer. Let us pray. Father God, salamat sa salita mo na aming natutunan na bahagi, Panginoon. Thank you for using me, Father God, mightily for delivering your words. And nawa, Lord, ang salita mo ay nagbigay sa amin ng paalala, Panginoon, paano ang calling namin bilang isang covenant sa harapan mo, Panginoon, na isang mananampalataya, Father God. And Father God, may those words, Father God, will not be heard only by our ears, pero ito po ay mag-extract sa aming puso, sa aming isip, Panginoon, at maisapamuhay namin, Father God. May your words, Father God, become a correction sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. Mag-lead sa amin to ng repentance at pananampalataya, Father God. We honor you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Pwede na po tayong makaupo.